Magandang hapon mga ka-agri. Ito may nagtatanong kasi mga ka-agri, bali ano daw yung o magkano daw yung ginastos ko sa may buong drip irrigation system ko. Hindi ko lang nasagot mga ka-agri doon sa may comment section kasi masyado yung mahaba kung itatype ko doon sa may comment section. Tapos isa pa, hindi ko kasi hindi ko pa na compute lahat ng ginastos ko, kaya naman hindi natin nasabi kaagad. Kaya pasensya na. Ito na mga ka-agri yung sagot sa tanong na kung magkano ang buong magagastos sa buong system. Lahat na mga ka-agri. Simula drip line hanggang sa may gamit sa may fertigation. Kompleto to mga ka-agri, kaya pagtiyagaan nyo sana na panoorin. Ito. Una mga ka-agri, pinakamahal na gastos yung drip line. Ito, drip tape. Kung tawagin to mga ka-agri dito sa may pinag-orderan, drip tape ang tawag dyan. Yan yung naka-connector na yan hanggang yun nakatumutulo-tulo dyan, yung may butas. Ang 1,500 yan mga ka-agri ay 12,800. Yung 1,500 meter lang mga ka-agri, bali 12,800. Paalala ko lang mga ka-agri, sa Shopee merong nabibili niyan na halagang 3,600, ganoon lang, mga 3,000 yung 1,500. Kaya pero hindi ko nire-recommenda yon mga ka-agri. Ang nire-recommenda ko sa inyo, yung kunin nyo yung medyo mahal siya, kasi sa tingin ko mas matibay siya mga ka-agri, saka mas original. Alam naman natin kapag mas mahal, mas original o mas matibay kaysa dun sa may mura. Kaya dahil bago pa lang nga ako nagdi-drip, kaya naman ang sa akin, mas gusto ko mga ka-agri na walang aberya, kaya yung mahal yung binibili ko. Nasa inyo mga ka-agri kung magkano yung sa inyo, pero kung ang bibili nyo mga ka-agri ay 3,000 lang na, o 3,500 yung 1,500, malaki yung matitipid nyo. So ang basehan ko mga ka-agri yung sa akin, ito lang sa akin yung binabasehan ko, pero sinasabi ko na rin kung ano yung pwede nyong bilhin. So 1,500 meter, 1,500 meter na merong ang may halaga na 12,800 times 2, kasi dalawa yung nabili ko mga ka-agri, bali 3,000 meter kasi yung binili, 3,000 meter kasi yung binili ko, dalawang 1,500 meter. Kaya nagkakahalaga siyang mga ka-agri ng 25,600. Yung drip line pa lang yan mga ka-agri, drip line pa lang, yan yung pinakamahal. Ikalawa, yung main line. Itong malaking line na to, didos lang siya mga ka-agri. Ang bili ko rito mga ka-agri sa may main line na yan ay 1,800. Pero depende pa yan sa laki mga ka-agri. Depende yan sa laki. Merong mas mahal siya yung mga D3. Merong pag D3 siya, di syempre mas mahal. Pagka D4 mas mahal din. So yun, ang nagastos ko 1,800, pero 50 meters lang siya mga ka-agri. So pagka 100 meters, syempre once papatak siya ng 3,600 yung 100 meters. So ayun, di 1,800. Ang susunod na gastos mga ka-agri, mamaya pagsasama-samahin natin yan, sinasabi ko lang isa-isa mga ka-agri. Isa-isa muna, mamaya sasabihin ko lahat kung magkano lahat yung kompleto. So yung ikatlo mga ka-agri na gastos, yung bypass connector. Ito, ang ginamit ko mga ka-agri, ang binili ko na ganito ay 50 pieces, at nagkakahalaga siya ng 390. Mga ka-agri, pag bibili kayo ng bypass connector, meron siyang may kanya-kanya, may iba't ibang klase ang bypass connector. May para dito sa ganitong dilukot o dirolyo na tong mainline. Meron naman yung mainline na pang PVC, para sa PVC. Kaya kung bibili kayo ng bypass connector, para hindi kayo madoble-doble, lalo na kung maramihan yung bibili nyo, dapat siguraduhin nyo. Ito, sinasabi ko na nga, may dalawang klase yung bypass connector. Malalaman nyo yan kapag umorder na kayo.
So yun, bypass connector 390. Ika-apat mga ka-agri, yung hole puncher, yung pangbutas dito. May pangbutas yan, may pangbutas na ganon. May pinangbubutas talaga rito para sa ganito. Para dito sa dilukot. Meron ding pinangbubutas mga ka-agri na para sa PVC, yung tinutusok na ganon. So ang bili ko mga ka-agri sa may hole puncher na pinangbubutas sa ganyan, 190. Yun. So ikalima, hindi ko alam kung pang ilan na, basta ang susunod na gastos natin ay yung gunting. Siyempre gunting, kailangan natin siya ng pangkat natin sa may mga drip line, kasi pagka nakarating na tayo dun sa dulo, kailangan ikakat natin yan. Hindi naman po pwedeng tuloy-tuloy yan, dapat ginugunting kasi yan, pinuputol. So hindi naman po, kung may gunting kayo, bawas na yon sa gastos ninyo. So ang bili ko mga ka-agri sa gunting ay 60 pesos. At susunod, end plug. Ang end plug mga ka-agri, optional. Yung nandun sa dulo, simula rito hanggang dun sa dulo. Yung nasa pinakadulo niya. Halimbawa lang mga ka-agri, hanggang dito lang yung, eto na yung dulo. Eto yung bungad. Tas andito na yung dulo. So, meron siyang, pag pinutol na dyan, meron siyang isasalpak yan na itinitread din. Tapos meron na siyang, pag tinusok, tutusukin nyo dyan para hindi gagalaw-galaw yung etong drip line ninyo. Hindi siya gaganyan-ganyan. Merong para kahit binatin nyo siya, kahit binatin nyo siya, hindi siya kakalas, hindi siya may aalis. So panoorin nyo mga ka-agri yung how to install drip irrigation, yung ginawa kong DIY doon, yung nilalagay ko sa dulo. Mayroong end plug mga ka-agri yung dulo. Optional na lang yung nasa inyo kung gagawan nyo ng diskarte katulad ng sa akin. Kung bibili pa kayo ng end plug na yon. So yun, hindi ko alam kung magkano yun mga ka-agri, pero sabihin na lang natin na parang bypass connector din siya na 390 o 350. Pero hindi ko na isasali sa gastos ko yun kasi nga wala naman sa akin yun. At susunod mga ka-agri, yung 12 volts na submersible pump. Pakita natin. Yung 12 volts mga ka-agri na submersible pump, yun yung ginagamit na sa mga fertigation. Pag nag-aabono tayo, yung papasok dyan na abono, yung ganito, yung sinasalpak ko rito mga ka-agri na yung may makina na 12 volts, kung nakikita nyo yung mga video ko na nauna, drenching ng fertigation, tingnan nyo na lang mga ka-agri yung submersible doon na 12 volts, andun yun, makikita nyo. Ang bili ko doon mga ka-agri ay magkano na nga ba yung isa nun? Bali 250 mga ka-agri yung bili ko, isang ganon. Bali dalawa yung binili ko kasi nga mabagal kapag yung isa. Sobrang bagal. Natatagalan ako kaya naman dinalawa ko siya, dalawa kabilaan na binili ko, kaya dalawang submersible pump. So ang nagastos ko doon mga ka-agri ay 500 pesos. Mura lang. So susunod na gastos natin, syempre yung kukuha ninyo sa submersible, yung ilalagay nyo sa submersible. Paano nyo pagaganahin yung 12 volts na submersible pump? Kailangan nyo ng battery. Ang battery na binili ko mga ka-agri ay kuwan siya, 12 volts tapos 8 ampere. Ang halaga nun mga ka-agri ay 280. So yun, 280. Tapos yung manpower, yung nag-install mga ka-agri ng eto. Kasi pagka nilalagay nyo to mga ka-agri, etong drip line na to, kapag nilalagay nyo siya, etong drip line, kailangan mga ka-agri matatakpan kaagad siya ng plastic mulch. Kasi lilipad-lipad yan kung mahangin mga ka-agri. Kung hindi, gagalaw-galaw siya, pipilipit siya. So trabaho na naman yun. Kailangan pagka naglalagay nito, sinusundan na kaagad na nilalagyan ng plastic mulch. At yung plastic mulch, yung pag-install ng plastic mulch, 3 tao lang yung gumawa nun. At ako lang yung nagkatgad nitong drip tape. Yan. Sa plastic mulch, yung naghihila isa,
tapos yung nagki-clip na gano'n, nagtutusok, kabilaan sila. Dito yung isa, tapos andun yung isa. Yan, malabo. Doon sa kabila na yun yung isa. Bali dalawa mga ka-agri yung nagtutusok sa plastic mulch. Kaya bali 3 tao yun. Ang binayaran ko doon mga ka-agri ay 400 ang isang araw o isang tao. Kaya 1,200. Yan. 1,200. So lahat-lahat mga ka-agri, kung pagsasama-samahin natin lahat ng ginastos ko dito sa drip line na to. Ito tong drip line. Drip irrigation system, kako pala mga ka-agri, buong system na, lahat-lahat pati fertigation. Ang nagastos ko ay 30,020. Maaring mabawasan nyo pa yan kapag ang kukunin nyo na drip line ay yung sinasabi ko na tagti 3.5 lang, tagti 3.6, ganyan. Meron nga 3.3. Mababawasan nyo pa yan pagka ang kukunin nyo ay yung mura lang na yun. Sa akin kasi mga ka-agri, ang binili ko ay yung tag 12,800, yung mahal talaga. Ito. Kaya yun yung nagpamahal sa akin. So, ayun mga ka-agri. Ibig sabihin mga ka-agri, basehan natin mga ka-agri, ang nilatagan lang ng 30,200 na yun, yung lahat-lahat lang na nagastos ng 30,200. Nalagyan lang nun mga ka-agri ay 1,500 square meter. 1,500 square meter lang mga ka-agri, tatandaan ninyo. Pero hindi ko naman naubos lahat yung drip line, yung ganito. Tatandaan nyo na lang mga ka-agri, drip tape, drip line, ito lang siya. Hindi ko naubos yung ganito. May natira ako siguro mga ka-agri na pang mahigit na 500 meters pa yung natira. So ang nagamit ko lang talaga rito ay 2,500 meters lang na drip line sa 1,500 square meter na taniman. Ayan o, kung makikita nyo naman, may layo siya na siguro 1 metro lang to mga ka-agri. Tapos ang layo naman ng etong between row dito sa may plastic mulch, siguro nasa 2 feet lang mga ka-agri, ganyan. Nasa 2 feet lang. Yan. 1,500. So kapag ang taniman ninyo halimbawa ay kalahating hektarya, so tatlong 1,500 di 4,500, sabihin na lang natin na 5,000 na yan kalahating hektarya. So kailangan nyo mga ka-agri ng humigit kumulang na 100,000 para makapag-installa kayo ng ganito. Wala yung plastic mulch mga ka-agri, wala sa gastos yung plastic mulch. Yung labor ng plastic mulch, kasi kapag ini-install nyo kasi itong drip line, na to, kailangan talaga nakasunod na itong itong plastic mulch. Pero hindi yan kasama sa drip irrigation system, wala yan. So yun, tatlong 30,020. Sabihin na lang natin kalahating hektarya, gagastos kayo dyan ng kulang o humigit kumulang mga ka-agri na 100,000. Pero mga ka-agri, may pero yan. Yung matitipid naman ninyo sa may krudo, manpower. Bakit sa may krudo mga ka-agri? Kasi nga yung kalahating hektarya nyo, kahit 1,500 dyan, lalo na kung malakas yung tubig ninyo, patutubigan nyo lang yan ng 1 oras. Sabihin na natin every other day. Kaysa yung magpapatubig kayo ng flooding, yung kalahating hektarya nyo siguro mga ka-agri, baka maghapon, baka hindi pa kayaning patubigan na maghapon yun kung talagang kahit medyo malakas yung tubig ninyo. Ayan. Iba yung lakas o yung kumbaga, hindi ko kasi alam yung English, pero siguro ito yung English niya, yung efficiency, yung kanya, iba yung bilis niya ng patubig ng ganito. So pagka mabilis kayo magpatubig, di syempre yung krudo mga ka-agri, nakatipid na kayo sa krudo. Ikalawa mga ka-agri, yung manpower, kasi pag patutubigan nito, 2 tao magpapatubig dyan. Kung 1 tao lang, may hirapang magbuhos-buhos na ganyan, kasi bubuhusan mo yan. So kapag drip line, 1 tao na lang mga ka-agri. Yung 1 tao, paandaran niya lang yan na yan. So doon pa lang nakatipid na ulit kayo ng manpower.
Ano pang benepisyo niya mga ka-agri kapag ka nag-abono kayo? O, di ba? Lahat 'yan naabonohan ninyo. Tingnan niyo yung drip fertigation system na ginawa ko mga ka-agri. Meron akong naunang video kung paano mag-abono. Sobrang dali. Mag-isa ko lang 'yon mga ka-agri. Pero dito sa may area na to, kung mag-isa ko rito, sasakit na balakang ko rito kung mag-isa ko lang mga ka-agri. O, di ba? Doon pa lang sa kalahating hektarya na 'yon, napakarami ng tao na kailangan nyo para mag-abono. Ano pa mga ka-agri ang benepisyo? Yung damo. Dahil hindi nababasa yan, eto tumubo lang naman yung mga damo na yan. Yan, dahil sa ulan. Naulanan kasi mga ka-agri. Kaya tumubo siya, pero pagka hindi naulanan, walang damo yan. Malinis yan. Tingnan nyo naman mga ka-agri, hindi halos walang damo. Ano pa mga ka-agri? Pag tag-ulan, yung plat. Yan. Yung plat yan kasi mga ka-agri itataas ninyo. Okay lang kahit mataas sa may drip irrigation kasi nga manggagaling yung tubig dito sa may mainline tapos papatak-patak lang siya. So hindi nyo kailangan, sa totoo lang ito, kailangan nyo lang yan para sa drainage. Kahit mas sobrang taas yan, hindi nyo na problema ang patubig kasi andito na nga, nakatutok na. Papatak-patak na lang yan. So ayun mga ka-agri, kapag ka isang hektarya naman yung taniman ninyo, so sa kalahating hektarya 100,000. Ibig sabihin sa isang hektarya 200,000. Pero yung luwang naman na yun, sobrang luwang na yun mga ka-agri, yung isang hektarya. Talaga, pero sabi ko nga, yung manpower tapos yung kuan ninyo, yung gastos nyo sa krudo doon, talaga namang baka yung pagka malakas yung tubig nyo, yung 2 oras, 3 oras, tapos nang abonohan yan lahat, kahit 2 tao lang o 1 tao lang ang gumagana dyan. Yun yung isang napakaganda talaga sa drip irrigation system. Ikalawa mga ka-agri, yung pagka naka drip line kayo, pag nag-abono kayo, ayun pantay-pantay yung distribution ng abono. Tingnan nyo mga ka-agri, yung silico, pantay-pantay yung laki niyan. Meron man nahuhuli kasi nga yung sa seedlings, siguro mas maliit nung seedlings. Ayun mas maliit siya nung seedlings. May mga ganyan. Pero mga ka-agri, halos pantay-pantay lahat yan. Ayun Yun naman, yung mga maliliit na ganun, kinain lang yan ng to. Kinain yan kasi noon ng cutworm. Kung makikita nyo sa video ko, kinain niya ng cutworm kaya ganyan, nahuli siya. Pero tingnan nyo, pantay-pantay talaga siya. Ito yung Sultan F1. Malalaki talaga yung Sultan. Medyo mahaba na yung video ko mga ka-agri, pero pagtiyagaan nyo sana. Ayun, pinakita ko na lahat. Para sulit na sulit yung panonood ninyo mga ka-agri. Saka yung info na makukuha ninyo. Ang Sultan F1 mga ka-agri, malalaki. Ayan. Yung lalaki ng dahon. Ito naman mga ka-agri, ito yung aking smooth cayenne. Malalaki rin siya, kaya lang yung dahon niya hindi ganoon malalaki, pero malusog. Ayun Ganito lang talaga yung sa tingin ko yung smooth cayenne. Kasi parang kanay ko kasi siya Ganito rin ang itsura ng mga ka-agri ng mga panigang na smooth cayenne. Ay, na smooth cayenne na yung kanay ko na 207 yata yun. Kasi napagtanim na ako nun mga ka-agri. Ganito rin yung itsura ng dahon niya. May yung kitang-kita yung mga ribs niya, yung rib niya, yung mid rib, yung mga ganyan, kitang-kita siya. Tsaka masanga siya, ang dami ring sango. Masigla siya kaya lang hindi siya masyadong matangkad. So pero mas maganda ito kasi nga pagka mahangin, hindi siya takaw tumba kasi nga maliit lang siya. Yan. Hindi katulad sa may Sultan, ayun lalaki. Makikita naman yung diferensya. Ayun Doon maitim na, kumbaga halos hindi na makita yung plastic mulch, samantalang dito sa may smooth cayenne na nakikita pa siya. Pero kahit ganoon, malusog naman yung smooth cayenne malusog. So ayun mga ka-agri, maraming salamat sa mga nagtanong. Siyempre nagkaroon ako ng content. Saka maraming salamat sa mga sumusuporta dito sa channel ko. At 1,000, halos magwa 1,300 na yata tayo mga ka-agri. 1,000, hindi ko na alam mga ka-agri, 1,300 na yata tayo.
yung mga subscriber ko. Ayan. Ayun lang, hanggang dito na lang muna mga ka-agri.